na kung ikaw ay mamatay, alang-alang sa pangalan ni Allah, ay mayroon kang gantimpala. Ang gantimpala ito ay makapag-asawa ka ng 7. May babae na mapangasawang mo, sa kaharian ng langit, sabi nila, 7. Na hanapin mo man dito sa balat ng lupa, hindi mo makikita sing ganda nila. Ganun ang paniniwala namin. Nabulag ako. Gusto ko na. Parang tapusin ko na yung buhay ko. Kailangan mabunot yung pangalan ko. Para mauna na ako. Ito ang totoong Diyos na nakilala ko. Makapangyarihan siya. Yung sinasabi nila na si Allah, wala yun. Nagalit ako. Ang paggalit ko, sabi ko, ito ng pagkakataon na patayin ko na siya. Sabi ko, nag-utos yung mga kapatid natin na patayin kita. Sabi niya, bago mo akong patayin, magsalita muna ako sa iyo. Hindi, nakatutok ako. Sabi niya sa akin, sabi niya, bago mo akong patayin, pakinggan mo muna itong sasabihin ko sa iyo. Mapatay mo man ang aking katawang lupa, ngunit ang aking espiritu at kaluluwa, babalik sa aking pinaglingkuran. Ang Diyos na buhay, sabi niya, doon sa kinatatayuan ko, doon na talagang naghimala ang Panginoon. Iba't ibang laban ng tao mula sa buhay, karanasan, karera at industriya. Dito, mas malalim, mas totoo at walang halong palamuti ang usapan. Tara, tuklasin natin ang nasa ilalim ng bawat kwento. Ito ang Under the Surface. Ako po si Ahmad Pasawilan na ipinanganak dito po sa South Cotabato po. Kasalukuyan ay nung hindi ko po nakilala ang Panginoon ay talagang mahirap po. Ang dati ko pong buhay na ikinikwento ko po na dati ay ako po isang Muslim. Ipinanganak dito po sa South Cotabato. Kinawang ko nasasakop po ako ng kilusan na sinasabi na Eminilep. Kung nakilala ninyo po, kung kilala po ninyo si Commander Miswari, yan po yung dati kong commander sa kilusang panahon. Ang pinagtakaan ko, yung sinasabi ni Miswari na manganak yung aking mga magulang ng isang lalaki, mga lalaki, ihandog. Saan ihandog? Sa sinasabi na si Allah, na tinatawag namin dati noon na siya ang Diyos. Itong si Allah ito ay ang ipinaglaban namin noon, mamatay ka doon sa kanya. Sa ngalan ni Allah. Sa ngalan ni Allah. Sa makatuwid ay naialay kami doon. 2 kayo magkapatid na ngayon, pastor na siya. Ngayon, ang pangalan niya si Ismail dati. Ngayon, nagkuhan siya ng pangalan na si Sammy Pasawilan. Nagpalit po siya ng pangalan. Nagpalit siya ng pangalan. Ang kinakuhan ko noon, na kasama siya sa Suicider Bomber. Ang Suicider Bomber, nagsibunutan kami noon. Apo. Ito yung pangalan. Bali, Ilan po kayo noon? 7. Nagsibunutan. Nagulat ako, yung pangalan namin hindi mabubunot. Sabi ko, gusto ko, mabunot na yung pangalan ko kasi ang promise ng nagtuturo sa amin na kung ikaw ay mamatay, alang-alang sa pangalan ni Allah, ay mayroon kang gantimpala. Ang gantimpalang ito ay makapag-asawa ka ng 7. May babae na mapangasawang mo, sa kaharian ng langit, sabi nila, 7. Na hanapin mo man dito sa balat ng lupa, hindi mo makikita sing ganda nila. Ganun ang paniniwala namin. Nabulag ako. Gusto ko na. Parang tapusin ko na yung buhay ko. Kailangan mabunot yung pangalan ko. Para excited po kayo noon. mauna na ako. Kinagugulat ko, hindi mabunot.
Yung mga kasama ko, nauna na. Opo. Hindi na mabubunot yung pangalan namin, dalawang magkapatid. Inatasan kami na mag-agaw armas dito sa tinatawag niya General Santos City. Opo. Ano po yung agaw armas? Yung mag-agaw ka. Yung alibawa, sundalo yan, na hindi niya nakakuan, agawin mo. So paano po yun? Magtatago po ba kayo? Hindi. Personal, baga sa kuan lakad. Kaya hindi ka naman pakamalan ng sundalo na agawin mo eh. So normal na Normal. makakasalubong mo lang Oo. sundalo? Ngayon, kung mabilis ang pangamay mo, o ikaw ang matalo, kawawa ka. Kailangan mananalo ka sa pag-agaw mo. Opo. Ngayon, nakaagaw kami, bali 3. Paano po yun? Yung sundalo, pinapatay na po ba o tatakbo na lang kayo pagkaagaw ng armas? Papatayin namin. Papatayin nyo na po. Opo. So, on the spot, babarilin nyo na agad siya. Naagaw na namin yung Opo. armas niya. Kayo po ba mismo, meron na po kayong napatay? Wag sa kuan. Sa tinatanong po ninyo po, sir, ang dami na. May bilang po ba ito? Hindi ko na Hindi mo na mabilang. Hindi ko na mabilang. Nung mag-agaw kami ng armas, siyempre magkahabulan. Opo. Inahabol kami. Yung kapatid ko, yung kuya ko, Opo. may kwan yun, adimat. Dito niya nilagay. Ano po yun? Adimat, yung anting-anting. Anting-anting. Oo, yan tinatawag sa amin na adimat. Ganun. Nagulat ako sa kanya. Sabi na, mauna na kayo. Sabi na sa akin, mauna ka na. Ako ang sasalubong. Nagulat ako, nakita ko talaga, umuusok sa katawan niya yung, sabi ko, hindi niya sinasabi sa akin, magkasawan, siya lang ang nakakaalam nung kung saan niya nakuha. Opo. Ang dami na siya mapatay. Yung on the spot na barilan? Oo, barilan sila. So paano po yun? Parang hindi siya tinatablan o nakakailag siya o parang lumilihis yung bala? Hindi, dumadapo talaga, hindi siya tinatablan. Talaga nasaksihan niyo po ito? Oo, nasaksihan ko niyo po. na parang hindi siya tinatablan ng bala? Tapos, nung makuha ko na, masabi ko na marami na kaming nagawa na pagkakamali, na akala ko tama. Apo. Kasi yun ang inaatas sa amin, yung sinasabi sa amin ay nag-i-interview sa amin na kung makapatay kayo ng Kristiyano, Apo. natutuwa si Allah. Ito na sabi ko yung natutuwa si Allah. Apo. Babalik kami sa kampo ngayon. Apo. 2 kayo magkapatid. One time, ito na yung pagkakataon na hindi ko sukat akalain na gano'n na mangyayari. Apo. Umagaw ako ng armas. Apo. Bumalik ako sa Diyos. Unang beses po ito? Ang dami ng Marami na, beses. apo. Naalala niyo po yung unang beses niyo ng agaw ng armas? Naalala ko, nung nakagaw kami ng armas noon, isa. Apo. Una. Apo. Pangalawa, naging 3 na. Ano po yung pakiramdam niyo nung unang beses niyo na parang ito yung first mission ko? Excited po ba kayo o may halong kaba? Wala pong kaba. Walang kaba. Talagang Masaya ka. masaya ka kasi para kay Allah, gagawin ko to. Yes. Ganun. Yan ang kuha. Dapat magawa ko to para kay Allah. Malungkot ako kung hindi ako masama sa mission. Malungkot ako. Masaya ako kung alimbawa, sabi na, ikaw Ahmad, kasama ka. Masaya ako nung magdidiriwang ako, nagpapainom ako ng kape sa mga kasama ko. Sabi niya, May mission tayo bukas, parang gano'n. Oo. 2 kami na missionan. Bali marami na yun. Marami na, hindi ko na mabilang. Opo. Nag-mission kami sa General Santos City. 2 kami. Binigyan kami ng court order na ikuan. Kasi hindi ako makabasa noon. Wala akong pinag-aralan. Opo. Hindi ako makabasa. Sabi nung kapatid ko, sabi niya, mission tayo. Opo. Di ngayon, sa madaling salita, umagaw ako. Opo. Natalo ako. Opo. Paano po nangyari? Baka sa kwan, magaling din. Mas magaling ako na umagaw kasi nakaagaw ako ng armas. Sabi ko, magaling ako. Opo. Nung umagaw na ako ng pagkakataon yun, natalo ako, tinamaan ako dito. Ano po yun? Baril pinanghampas? Ginanon niya. Pagkakwan, tulog ako. Na
nakuan ako. Pagkasakuan, nakagising ako, natalian ako. Tapos, Nahuli po kayo. huli na ako. Apo. Di ngayon, nahuli ako. Nakita nung kapatid ko, Apo. nahuli. Nagpahuli na rin siya. Sabi niya, sabi ko, bakit ka nagpahuli nung makuwang kayo? Sabi ko, hindi mo ba alam? Ay, katakot-takot ito na pagalitan tayo na kuwan. Sabi niya, wala na. Huli na kayo. Huli na. Ang nakauli sa amin, PC, yung kuwan ngayon, parang army Apo. siya. Para mga SWAT sila na nakauli sila. Tumaas ang rangko nila. Kasi mataas Oo, po ang mataas. bounty nyo sa ulo. Ano? Nadala kami, sa madaling salita, nadala kami sa City Jail, General Santos City. Apo. Ito na po ba yung unang beses kayo napasok sa Oh, kulungan? ito na. Apo. Nakulong na kami. Apo. Nung makuha ako, kinalabit ko yung kapatid ko. Sabi ko, ba't ka nagpauli? Sabi niya, kung uuwi ako sa kampo na hindi kita dala, sabi niya, baka mamatay din ako. Sabi niya. Sabi ko, hindi, parang sabi ko sa kanya, parang wala kang katapusan. Hindi ka mamamatay, nakita ko yan. Apo. Sabi niya, isinuko ko na. Apo. Nung pagkahuli, inalis niya yung anting-anting sa kakatali siya. Oh. Kasi, sabi niya, kung hindi ko alisin, mamamatay ka rin. Apo. Hindi ngayon, pinatungan kami na ang dami ng mga kaso. Ganun. Dito na magsisimula yung tinatawag ko na kawalan ng pag-asa, kawalan ng hindi mo na makikita yung mga mahal mo sa buhay. Apo. Sa madaling salita, may nangangaral ng mabuting balita. Galing dito sa Luzon. Apo. Kwan siya, Batanggenyo, Apo. pastor. Apo. Ang pinangaralan niya, yung kapatid ko. Apo. Pinangaralan niya ng salita ng Panginoon. Sabi nung, narinig ko din, one time, nandoon siya sa Bartolina noon. Apo. Nabartolina siya. Kasi nung mag-riot kami, Apo. ang namatay, pulis. Kasi gusto namin pumuga. Okay. Alam mo ba yung marami po kayo? alam mo ba yung pagpuga, yung Pagtakas. tumakas. Apo. Kasi hindi kami sanay sa loob ng bilangguan. Apo. Apo. Sabi niya, takas tayo. Umagaw naman kaming armas sa loob ng bilangguan. Mga pulis sa Mga loob. pulis. Apo. Nagkamali kami. Hindi na namin magawa yung katulad ng dati. Dinala siya sa Bartolina ngayon. Yung Bartolina, sir, di ba linalagyan ka ng kadina dito? Apo. Apo. Na may bula. Habang siya pinangangaralan ng mabuting balita, sabi ng pastor na yun, sabi niya, lumapit kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin. Kayo'y aking papapahingahin. Apo. Kahit anong dami ng kasalanan mo, kayo'y aking pong patatawarin. Narinig nung kapatid ko. Kasi siyang nauna Apo. nakakilala sa akin. Sabi niya, Pastor, totoo ba yan? Sabi niya, totoo. Ang paniniwala niyo po nun, taliwas dun Taliwas. dun sa ano. So, para ang iniisip niyo nun, parang hindi totoo yan. Hindi totoo. Oo. Ang totoo niyan, natutuwa si Ala pag may pinapatay May pinapatay kami. So, parang galit po kayo. Tama po. Galit na galit ako. Sabi ko, wala siya. Yung kapatid ko, alam ko na hindi siya maniniwala doon sa pinangangaral ng pastor. Opo. Sabi nung kapatid ko, kasi yung Bartolina, kaharap ko rin . Opo. Nakikita ko . Sabi nung, Nakikita niyo po yung kapatid niyo. sabi nung kapatid ko, halika nga pastor, kung totoo ba yan? Totoo ba yan? Di naninigrilyo yung kapatid ko. Opo. Hinawakan niya yung pastor. Sinunog niya dito. Okay. Ng sigarilyo. Opo. Yung pastor naman, hindi ko makita magalit. Wala, hindi siya nagagalit. Hindi siya parang hindi siya naapektuhan sa ginawa. Nagpupuri siya sa Panginoon. Sabi na, purihin ng Panginoon. Hindi pa naintindihan ng kapatid ko to, sabi niya.
Nakita niyo po ba ito? Oo, nakikita ko. Nakikita niyo? Nakikita ko yung ginawa niya sa pastor. Sabi ko, tuwan-tuwa naman sabi ko si Allah. Ganun nung sinasabi ko, tuwan-tuwa naman si Allah na mayroon ka naman inargabyado na Kristiyano. Umalis yung pastor. Opo. Ang pumalit, gwardiya. Binugbog naman siya. Pinagsusundot. Oo, pinagsusundot naman siya, binugbog. Nandiyan naman yung pastor sa mga makalawang linggo, nandiyan naman. So, yung pa rin po yung tao Oo, na yun. yung pa rin. Bumabalik. Okay. Oh, sabi niya, Brad, ito yung tinapay, ito yung kape, oh, ito yung yung pera na mababudget mo. Tumitingin lang yung kapatid ko at nakatingin ako. Sabi ko, ibang klase ito. Nagsasabi yung damdamin ko, ibang klase ito. At tumatawa lang siya. Sabi niya, natsambahan lang. Naawa yung pastor sa akin eh. Sabi ko, hindi naawa sa'yo. Sinunog mo pa eh. Sumisigaw ko doon sa kanya. Sabi ko, sinusunog mo pa yung liig ng pastor. Sabi Sa ko, isip niyo po, ano po yung naiisip niyo nun kapag nakikita niyo nandyan si pastor? Iniisip niyo po ba na gagawa ulit ng kamalian yung kapatid niyo Oo. doon sa pastor? Okay. Sabi ko, gagawa naman to. Kinuha na yung tinapay. Sinabi niya uli. Sabi niya, totoo ba talaga yung pinangangaral mo? Sabi niya, totoo to. Umupo yung pastor sa, di ba yung Rias diyan? Apo. Di may pagitan na Rias. Apo. Sabi ng pulis, sabi ng gwardiya, huwag kang lalapit. Kung gusto mong mangaral, huwag kang lalapit na palapitin ka niya. Kasi yung tao na yan, para si Satanas na sabi. Hindi ko alam noon si Satanas. Hindi ko alam yung Opo, kasi Diablo. hindi naman kayo pangaral Hindi na naman sa kami ganun yung kwan. Sabi niya, yan, wala na, hindi pagkakilala na yan, pastor. Sabi niya doon sa pastor nangangaral. Sabi niya, sabi nung pastor, ito yung inuutos sa akin. Na hanapin ko yung tao na nakulong sa Bartolina para maligtas. Nagpakita ng palatandaan ng Panginoon sa buhay ng pastor na hanapin na itong tao na ito. Sabi nung kapatid ko, totoo ba talaga, pastor, yung pinangangaral mo ay totoong Diyos? Sabi niya, oo, papatunayan ko sa'yo. Sabi nung pastor. Sabi ng pastor. Sabi niya, sa anong dahilan na papatunay mo? Naririnig niyo po lahat ng Oo, usapan? narinig ko, malapit lang po eh. Okay. So, Yung Bartolina. Hindi ako, tumitingin lang ako, parang, baga sa kwan. Iniintay niyo kung anong gagawin ng kapatid niyo? Iniintay ko kung anong gagawin niya. Sabi niya, kung totoo yan, yung Diyos mo, palalayain niya ako dito sa Bartolina. Sabi nung kapatid ko, sabi niya, kung totoo yan yung pinangangaral mo, palalayain niya ako dito sa Bartolina. Opo. Ngayon, kung palalayain niya ako sa Bartolina, mula sa building size, Opo. silda size, Opo. silda 5, silda 4, silda 3, silda 2, silda 1. Bali, 6 na silda yun. Yung sa akin, silda 2. Mangangaral ko. Ipangangaral ko yung pinangangaral mo. Sabi nung kapatid ko. Narinig niyo po mismo yun? Oo. Sabi ko, parang nagkukunwari siya. Sabi ko, para makalaya lang diyan sa Bartolina. Magpe-pray ako, sabi nung nung pastor. Nag-pray siya. Sabi na, ang narinig ko talaga na pray na. Sabi niya, Panginoon, umiiyak yung pastor. Panginoon, ipakita mo dito sa kapatid kong ito na ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang Diyos na maghimala. Hindi man ako lang ang gagamitin mo, Panginoon, na upang ipahayag ko ang iyong salita dito sa taong ito. Maghimala ka sa buhay niya. Kahit hindi mo man ako gamitin, gumamit ka ng mga matataas na tao. Yun ang sinasabi na narinig. Umalis na yung pastor. Nakakuha na sabi. Ano po yung reaksyon ng kapatid niyo nung pagkatapos ng panalangin? Ay, parang malabo sa kanya. Malabo sa kanya. So, Oh, parang hindi niya masyadong inintindi. Iniintindi. Opo. Sabi niya, hindi totoo. Sa 3 araw, lumipas siya. Sabi nung kapatid ko, wala may bisa. Nagkukwento, nagkagulo-gulo na sa paligid. Yung, alam mo yung kapatid, yung ginamit ng Panginoon, Red Cross. Pumunta yung Red Cross sa
di ba yung mga Red Cross pumupunta sa mga bilangguan? Opo. Nagagalit yung mga Red Cross kung merong inaapi, yung merong bang pinahihirapan. Eh, hindi ko alam yun. Pumasok yung Red Cross, dumalaw. Nakikita nila yung na Bartolina, yung kapatid ko. Yung, di ba yung kanina dito? Opo, bakal yun. Opo. Nakita nung Red Cross na inuud na yung kuwan niya, yung paa niya. Mapuputol na eh. Kasi, Gaano po katagal siya na Bartolina? talagang matagal. Kasi, Taon? hindi naman. Hindi Mga mahigit mga 8 buwan. Sa tagal niyang Oo, sa nakakabit taon, oo. yung bakal. Wow, hindi na masyado makaligo, mabaho na sila. Ilan Mabaho. po siya naka-Bartolina doon? Bali, 2. Dalawa sila. Pero magkahiwalay sila. Magkaiwalay. May pagitan. Eh, di, nag-English. Hindi ko alam ang English. Hindi hindi ako makaintindi. Basta ang narinig ko, sabi niya ganun. Ang ibig sabihin, kung hindi matanggal yan, mamamatay siya. Mapuputol yung paa niya. Pumunta ngayon sa warden, hindi pumayag yung warden. Sabi niya, pumunta kayo sa judge, mga piskal. Doon, nakakuha ng kwan. Naputol. Oo, So, tinanggal. huwag sa tinanggal. Bigla nag-react yung kapatid ko, sabi niya. Sabi ko, di ba nangako ka? Sabi ko sa kanya, nagsalita ko ng Muslim na nangako ka na mangangaral ka mula sa kwan. Hindi pa dumating yung pastor. Opo. Oo nga, no? So, ang nangyari nun, kayo yung nag-remind sa kanya na gano'n na, di ba nangako ka na? Nangako ka na yung ipinangaral ng pastor sa iyo, ipangaral mo sa kanila. Di nakaupo siya. Nakita ko sa kanya yung tapang niya, parang naging duwag na siya. Sabi niya, oo nga no, totoo yung Diyos niya. Sabi ko, mag-isip ka kasi matindi si Allah. Sabi ko, di, nangaral na siya. Sabi niya, mga kapatid, mga Bisaya noon ng pinangaral niya. Sabi niya, mga kapatid, mga kakusa, totoo ang Diyos na pinangaral ng pastor sa akin. Sinabi niya po yun sa mga Oo, doon sa mga tao. Tinupad niya yung pangako niya ng ganun lang. So, ano po, yung pagkakasabi niya ng ganun, nasa puso niya po ba yung sinasabi niya or Parang hindi ko alam, Brad, na kung nasa puso niya o sa kwan, basta pinangaral niya. Sabi na totoo. Yung mga Kristiyano, naniwala. Opo. Sabi niya, yung makademonyo na yan, naniwala na na ang sinasabi ng mga tao, ganun na, nabuang na daw yung kapatid ko. Pinangaral niya, na umabot sa doon sa building. Sabi niya, maniwala tayo doon sa sinasabi ng pastor na ipinangaral niya sa akin na totoo ang Diyos na kanyang pinaglingkuran. Nagulat na ako sa kanya. Akala ko lang, diskarte lang niya yun. Nawala na yung kanina sa kanya. Di, ito na nangyari na dumating na sa punto na humingi na siya ng Biblia. Yung Biblia na maliit, di ba may Biblia tayong maliit? Paulit-ulit na yung binasa niya. Dakwang ko na sabi ko, hindi na yata. Diskarte to. Nakikita niyo kasi. O, dumating na sa punto ng buhay ko na hindi na yata. Pero may galit po ba kayo nun sa kanya dahil naniwala siya sa Kristiyano? Ganito na nangyari. Opo. Nakarating na. Kasi yung asawa ng tatay ko, bali 4. Opo. 4 na babae. Opo. Eh, siyempre, marami kayong kakapatid yan. Opo. Isang tatay lang. Isang tatay lang. Ngayon, nakakarating doon sa mga kapatid ko, commander, mga kuwan na mga rebelde, na mga natunugan yung kapatid ko na umiba na ng landas. Naniwala na kay Jesus. Tinalikuran niya si Allah. Yun ang isang mortal na kaaway. Nung dumalaw yung kapatid kong commander, sabi niya, natunugan ko si Ismail na iba na yung paniniwala niya. Sabi ko, nakita ko naman, sabi ko. Sabi na, ikaw ang utusan ko na inatasan ko na patayin mong kapatid mo. Ganito na nangyari, Brad. Wala akong tanggi. Binigyan ako ngayon ng 45 na may sarinjet. Paano po napasok yun? Ay, ang warden, Muslim.
na ganito na nangyari. Dumalo yung kapatid kong babae, nilagay niya sa pagkain yung 45 na ma-syringe. Nasa akin na yung 45. Magmi-mission na ako siya, papatayin ko na siya. Hindi, nakita ko siya, nangangaral siya, iba na. Iba na yung action niya, talaga masaya na siya. Wala na yung bagasakwan yung meron namang kasabihan na tayo, wala tayong kapayapaan, wala tayong kagalakan. Magkaroon lang yan na may kapayapaan ka, may kagalakan ka, kundi nandyan ang Panginoon sa buhay mo. So paano po ang setup? Paano siya nangangaral sa mga taon nandun? Nakuha na sa Biblia. Tumatayo siya Oo, sa tumatayo harapan? na siya. Tumatayo na siya sa harapan. Tumatakbo na mga ilang buwan. Sabi ko hindi na diskarte yung kaisipan ko sabi ko baka kunwari lang to, hindi na. So lumipas po yung araw, Buwan na ganun yung ginagawa niya. Wala siyang ibang ginagawa kundi talaga nagbago siya. nagbago siya. Mga 3 araw nandito yung baril ko. Kinakuhaan ko. Sabi ko, totoo na ba yan yung paniniwala mo? Tatalikuran mo na ba si Allah? Sabi niya, Tol. Nabanggit niya sa akin, Tol, ito ang totoong Diyos na nakilala ko. Makapangyarihan siya. Yung sinasabi nila na si Allah, wala yun. Nagalit ako. Ang paggalit ko, sabi ko, ito ng pagkakataon na patayin ko na siya. Ito nang ganito nangyari. Kasi yung kuha namin, di ba sa bilangguan, may CR kami. Sabi ko, Tol, punta tayo sa CR. Sabi niya sa akin, bakit? Sabi ko, punta lang tayo sa CR dahil mayroon ako itatanong sa iyo. Pinakamatinding tanong. Huling na itong itatanong ko sa iyo. Di sumama naman siya kasi magkuha na siya parang kuha na siya, nawala na sa kanya yung pangamba, wala na sa kanya yung magdududa ka pa. So parang yung ano niya, parang masaya na siya. Parang Masaya. Alam mong iba yung aura niya. Aura niya, parang kuha na, wala na yung galit, puot. Parang peace ang nasa isip na niya. Masaya siya. Sabi niya, pagdating namin sa CR, sabi niya, ano yun, kapatid? Sabi ko, pinaupo ko siya. Opo. Sabi ko, nag-utos, sabi. Dala ko haragad yung binulot ko yung baril. Nag-utos yung mga kapatid natin na ako ang papatay sa'yo. Kasi naniwala ka sa hindi dapat na paniwalaan. Hindi na siya magdugtong pa ng kwan doon. Sabi niya sa akin, tinutok ko na yung baril. Sa ulo niya? Hindi, tutok ko talaga. Kasi malayuan kami. Sabi ko sa kanya, nag-utos yung mga kapatid natin na patayin kita. Sabi niya, bago mo akong patayin, magsalita muna ako sa iyo. Hindi, nakatutok ako. Opo. Nakatayo ako . Wala pong tao? Walang tao sa CR. Open yung CR namin . Yung sa ilalim, kuhaan talaga, yung hindi binubuhusan. Sabi niya sa akin, bago mo ako patayin, pakinggan mo muna itong sasabihin ko sa iyo. Nakinig ako. Sabi ko, ano yun? Sabi niya, mapatay mo man ang aking katawang lupa. Yun ang kuha na, magaling na talaga siya magsalita ng salita ng Panginoon. Sabi niya, kapatid, mapatay mo man ang aking katawang lupa, ngunit ang aking espiritu at kaluluwa, babalik sa aking pinaglingkuran. Ang Diyos na buhay, sabi niya, doon sa kinatatayuan ko, doon na talagang naghimala ang Panginoon. Sa pagtutok ko ganon, ang nadama ko, mayroon tumusok sa akin dito. Opo. Na matulis, na malamig, na kunwari ko'y parang yelo. Hanggang dumaloy na hanggang sa talampakan ko. Pag ganun ko sa baril, nanigas na yan. Hindi ko na makalabit. Kasi para kung estatwa, doon sa sinasabi niya, hindi na ko, sinampal niya ako. Lumapit siya, sinampal niya ako. Sabi niya, naghimala na ang Panginoon sa buhay mo.
Sabi niya. Oh, sabi ko nga sa'yo, totoo. Di, parang wala. Mm. Parang wala lang. Ngunit nagbigay ng katanungan sa buhay ko. Yung katanungan na yun, na hindi nawawala sa puso ko at sa isipan ko. Opo. Sabi ko, ibang klase. Naramdaman ko. So, nung senaryo po na yun, pagkatapos nung nilapitan ka niya sa nampalya, ano pong sunod na nangyari? Nagkaganon ako, kinuha na yung 45. Ginawa niya na. Eh, alam ko siya, malupit siya sa dati. Nung nakuha na yung 45, marunong siya magbaklas. O, tinangkal-tangkal niya. O, wala na yung silbi yung 45. Sabi ko, kung hindi ang Diyos na nagkuhan sa kanya, papatay, ako ang mapatay niya. Nakuha na yung 45 eh. Sabi ko. Lumabas ako agad. So kung yung dating ugali pa niya noon, na nakuha niya yung 45, ipuputok agad sa inyo. Oo. Kasi tinutukan mo na siya eh. Oo. Oras na tinutukan mo siya, ang ibig sabihin, kuha na siya. Patay na siya. No? Papatayin ka niya kung siya makalamang nun. Kung nakuha niya na yung baril, ikaw naman ngayon yung papatayin niya. Ngunit nakita ko sa kanya, iba na. Sabi niya, di, nauna na ako, pumunta ako na sa Bergada. Sabi niya, sa uli mo yan. Nakuha na, di ba na dismantle yung 45. Marunong talaga siya eh. Sabi niya, sa uli mo yan. Sabi niya, magpatotoo ang Panginoon na pinaglilingkuran ko sa iyo. Yung nakilala ko. Hindi ako nagsasalita. Basta sabi ko, para sabi ko sa sarili ko, tama yung sinabi niya. Nagulat ako, hearing na kami. Opo. Yung hearing, yung bibistahin ka na yung kaso. Kasi napailang kami ng kaso, robbery, homicide, illegal possession, murder, marami-rami ng pumunta kami sa dinala kami sa judge, 'di ba? Hearing ka yung na may complainant pagkuanan ko. Nagulat ako, inamin niya lahat ng kaso. Hindi siya inamin niya, ako po. Nag-agaw po kami ng armas. Ako po ang pumatay diyan. Inamin niya ang kaso lahat. Sabi ko, bakit inamin mo, kapatid? Totoo naman, ginawa natin eh. Yun ang sinabi niya sa akin. Para makalaya tayo. Yun ang sabi niya. Pero po nung time na yun, nagdadalawang isip na po ba kayo sa paniniwala niya? Parang nandoon yung dalawa na ngunit nagbigay sa akin ng pinakamatinding tanong sa buhay ko na totoo yung pinaglingkuran niya. Ngunit hindi ko sinasabi sa kanya. Nahiya ako. Na para hindi makaabot. Akala ng mga kapatid ko patay na. So kasi pag nagbigay silang utos, tapos na yun. Tapos na. Opo. Sabi ko sa kanya, hindi ka na masyadong magpapakita sa labas. Lihim na wag sa Sabi niya, hindi papayag ang Panginoon. Sabi niya, ang Panginoon Isus, sabi niya, hindi papayag na matatapos ang buhay ko dito sa loob ng bilangguan. Sabi niya, kapatid, hindi mo ba alam na may plano ang Panginoon? Nabasa ko dito. Sabi niya, mula sa pupunan ng iyong nanay, sa mga magulang mo, iningatan ka, tinawag ka ng Panginoon. Sabi niya, pinili ka. Binabasa niya sa akin. Inuulit niya. Kasi yung Bible na yun, parang paulit-ulit na sa kanya. Wala siyang ginawa, kundi basahin na lang yun. Sabi niya, may plano ang Panginoon sa buhay natin. Tandaan mo yan, sabi niya. Aminin ko na lahat ng kaso para madala na tayo sa Muntinlupa. Pinigilan niya po ba siya? Sabi ko, wala na akong pagpipigil. Kapatid, dahil sinintensyahan kami bitay. 17 years po, 17 po to 20. Mayroon kami, may sentensya life. Ang pinakamatindi bitay. Si Marcos pa noon ng noon. Nung inamin niya yung kaso, parang amin din ako. Inamin na niya sintensyado na rin ako. Kasi dalawa kami na sa bitay. Ngayon, dumating ang, di ba, pumasok si Cory. Pumasok na demolish yung bitay. Na-demolish, tignan mo. Hindi tayo mabitay. Kasi alam ng Panginoon, hindi tayo bibitayin kasi may plano siya. Unti-unti na lumilinaw sa isipan ko. Kami na dalawa ngayon.
Nakita ko, ngunit sa akin, parang papaw yung aking paniniwala, parang nagdadalawang isip, maniwala ba ko o hindi. Oh. Ngunit siya, nanalangin siya, nakita ko, magdamag siya manalangin. Sabi na, Panginoon, ipakita mo sa kapatid kong ito. Narinig kami, kasi magkasama kami sa tulugan. Ipakita mo, Panginoon, na ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang Diyos na nagbago ng buhay ko. Sabi ko, hindi na diskarte ito. Totoo na talaga. Nung madala kami sa maximum, ito sabi ko, ito na. Sabi na, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Siya na ngayon ang dapat ako mag-alalay sa kanya. Siya na nag-alalay na sa akin na maniwala ako sa umating kami sa isang gawain. Matindi yung Sa kulungan din po. sa kulungan, sa maximum na. Dito, dinala kami sa maximum, galing kami sa Mindanao, sa General Santos City. Ang trabaho na namin, umatin ng gawain, Bible study, gano'n. Nakikinig ako. Mahihayin naman ako kasi hindi ako marunong magsalita ng Tagalog. Kasi Muslim ako, wala akong pinag-aralan. Sabi ko, hindi ako pwede dyan. Sabi ko, kapatid, hindi ako pwede dyan. Wala akong pinag-aralan, hindi ako marunong magsalita. Hindi, makapangyarihan ng Diyos eh. Ganon nag-encouragement sa akin. Sabi niya, hindi ka marunong magsalita. Tignan mo, mayroong gagamitin ng Panginoon dyan. Natuturuan ka magsalita ng Tagalog. Mga Bisaya, sabi niya. Meron na nga. May kakilala ko, sabi niya, teacher siya. Sabi niya, alam mo Brad, yan ang gusto ng Panginoon, yung mangmang. Kasi yan ang mahal ng Panginoon. Sabi ko, tinuruan ako, abakada, Tagalog. Hindi, para panay-panay na ako umatin ng Bible study. Nawala na yung paniniwala ko kay Allah. May nagsabi na, lumapit kayong lahat na napapagalat, nabibigatan, pastor. Kung sino man ang tumanggap sa Panginoon, tumanggap ako, umiiyak ako. Sabi ko. So paano po yun? Araw-gabi, naiisip niyo po yun yung dalawang paniniwala? Oo, nung mabuksan ng isa na lang ang paniniwala ko na ang Panginoon Jesus na makapangyarihan. Nagpapatunay na makapangyarihan siya. Sabi ko, Lord, sabi nung kapatid ko, makapangyarihan ka. Turuan mo nga ako magsalita. Gustong-gusto ko tumugtog ng instrumento, gustong-gusto ko magpatotoo sa gitna. Ipahayag ko yung kabutihan mo. Hindi niya pinagkait. Mayroon talagang, kapatid, halika, tuturuan kita araw-araw. Sa amin doon sa Bilibid, sa maximum, sa bilangguan, limitado naman ang pagtuturo doon, pagsasama-sama namin kasi ibang silda sila kami. Binigyan ako ng papel, ganito. Ito nang basahin mo. Kapatid. Brad. Ito. Ulit-ulitin mo lang yan. Huwag ako katagalan doon. Tapos sulat. Hindi tumakbo ng mga ilang buwan. Marunong na ako. Marunong na po kayo. Nagsalita ng Tagalog. Di meron kapatiran doon. Di Bible study. Tinawag ako. Sabi niya, tatawagin kong kapatid natin na magpatotoo na ihayag ng kabutihan ng Panginoon. Na si Brother Ahmad Pasawilan. Alam mo, sa totoo lang talaga matapang ako sa laya. Nung madala ako sa loob ng bilangguan, nawala yung tapang. Nung tumayo ako, totoo talaga nanginginig talaga yung tuhod ko. Umakyat ako sa yung pulpito sa ang nasabi ko lang, purihin ng Panginoon. Magandang umaga sa inyong mga kapatid. Tapos na. Bumaba na ako. Ganun lang ang nasabi ko, purihin ng Panginoon. Magandang umaga sa inyong mga kapatid. Di, mabilis naman yung MC. Tignan mo ang kapatid natin. Pinuri niya ang Panginoon. Binati niya tayo ng magandang umaga. Saan kayo pa doon? Yung kapatid niya po yung nag-MC? Di, minsan yung mga kapatid na yung kasama na yung bilangguan, marunong din magkuhan talaga yung, tingnan mo, sa sunod yan, marami na siyang masasabi. Di pagkakuhan nun, sa tagal, noon na, nagpe-pray ako sa Panginoon. Gusto ko kumanta, gusto ko magamit mo ang buhay ko para sa iyo.
sa tagal pinagamit ko kay Satanas na hindi ko alam. Ang gusto kong magtugtog ng instrumento. Sabi na, marami nagtuturo. Meron kami nakasamahan na nakulong. Yung bumabiyahe sa Hong Kong, bumabiyahe sa Japan, magaling magtugtog. Yun ang ginamit. Painumin ko lang ng kape, paturuan niya ako. Di nagulat siya. Sabi niya, alam mo, Brad, pasalamat ka sa Panginoon dahil iba na yung ginagawa ng Panginoon sa buhay mo. Nagtugtog, nagkonserto kami, natutuwa siya. Dumadapa, lumulod talaga sa akin. Yung huling-huling kinumpos ko sa bago kami lumayo magkapatid. Yung karanasan ng buhay, na kumpos ko yun. Na sabi ko, salamat Panginoon dahil napakabuti mo. Hanggang dinala kami sa medium, yung bitay na sentensya na barya ng 24 years to 29. May pumunta sa akin. Kasi nung makilala namin ang Panginoon talaga, naglilingkod kami sa Panginoon, hindi na namin iniisip ang taon. Ilang taon na kami, basta maging masaya. Nandun na yung kapayapaan, totoo sinasabi ng kapatid ko, sabi na, narasan mo na, kahit wala tayong pagkain, masaya ka. Sabi ko, tama. Nandun na yung kapayapaan, kagalakan, kapayapaan. Nung nakuha na, naka-24 na kayo. Hindi ko alam na naka-24 na. Naka-24, 24 years sa loob ng bilangguan. Tingnan mo. Sabi niya sa akin, bata ka pa, baka pag-asawa ka pa, baka magkaroon ka pa ng mga anak. Sabi nung nag-interview sa amin na galing sa GOG, sabi niya, Sir, ilang taon ka na sa Bilibid? Tinanong ko agad yung kuya ko kasi siya nakakala. Ilang taon tayo na kapatid? Sabi, naka-24 na tayo. Lalaya na kayo, sir. Tapos, sabi po ng may pipirma pa sa inyo dito sa babigyan kayo ng parol. May kakilala kami, naatinan kami ng gawain. Kung kilala niyo si Attorney Joe Villanueva. Attorney po yun siya. Si Ahmad Pasawilan, si Ismail, sabi na, walang kukuha sa kanila. Ako ang pipirma para makalaya na sila. Nung 2009, doon ay tinakda na lalaya na kami. Ito na. Nung lumaya kami, wala kami kakilala. Pinirmahan lang ni attorney yun. 3 kasi yan eh. Kung malaking kaso mo, dadaling ka sa maximum. Kung palaya ka na, sa medium. Kung lalaya ka na, tinatawag na minimum. Sabi ko, Lord, tinawagan kami lalaya. Fairness po yun. March 5, 2009. Sabi ko, Panginoon, wala po kaming pamilya sa laya. Ngayon alam ko na kung paano mo kami pinagpala dito sa loob ng bilangguan. Pagpapalain mo rin kami sa Malayang Lipunan. Sa madaling salita, lumaya kami. Wala kaming kakikilala yun. Napadpad kami sa Tondo. Tondo, Maynila. Siyempre, ang Tondo, magulo. Walang makakilala sa'yo. Ngayon, yung pagkakilala namin sa Panginoon, nanatili. Namulot kami ng basura, Brad. Namulot kami ng basura. 2009 po ito. Kung sa kalalaya namin ng 2009, nang umabot na sa 2010, namumulot pa rin kami ng basura. Habang kami namumulot ng basura, sabi ko, Lord, may kapayapaan kami, may kagalakan kami, namumulot kami basura. Ngayon, alam ko, Panginoon, hindi mo kami tinawag dito. Hindi mo hayaan na dito lang kami mabubulok sa pamumulot ng basura. Panalangin namin yan. Nalangin kami magkapatid sa loob. Magkasama po kayo? Magkasama kayo. Siya ang nagtutulak ng kariton. Akong napadpad ka kami diyan, di sa Tondo, Maynila, babagtasin mo Mandaluyong. Kasi kailangan magtulak ka, malayo sa para makakuha ka ng maraming basura. Mga plastic, karton, may dumaan, nakakotse, magandang kotse. Sabi na, boy, nakakain na kayo. Sabi ko, sir, wala pa. Gabi na yun, nag-aagaw yung maliwanag at gabi. Sabi na, mayroon dito siupaw. Naghati kayo magkapatid. Di sa may isang
araw naman, may dumaan naman. Siya pa rin. Sabi ko, Panginoon, ano to? Nagtanong ako sa Panginoon, sabi ko, ano to? Ito na bang gagamitin mo na alisin mo kami sa basura? Nagkuhan ako, sabi nung kapatid ko, maniwala ka ba, tol, na makapagtrabaho tayo? Parang medyo malabo yung, malakas ang pananampalataya niya. Sabi ko, malabo, tol. Ako, wala akong pinag-aralan. Pangalawa, wala tayong birth certificate. Pangatlo, galing tayo kulungan. Sabi ko sa kanya, nakakwentuhan niyo po itong bumihinto? wala pa. Wala pa. Wala pa. Nagkukwento kami. Habang kami tumutulak ng So parang nangangarap po kayo or nag-iisip kayo na Oo. ganun. Itong kapatid ko, itong malakas ang pananampalataya, sabi niya, hindi mo pa alam yun? Yung dumadaan, yun ang gagamitin ng Panginoon na. Doon naman kami uli. Doon naman kami doon sa dinadaanan niya. Kasi maraming basura doon. Dumaan na. Sabi niya po, yan ba yung talagang trabaho niyo? Sabi ko, wala na talaga, sir. Ito na lang talaga. Sabi niya, gusto ba niyo magtrabaho? Ino-open niya yun. Doon lalo lumakas ang pananampalataya ko kasi Nagtingin na po kayong dalawang sabi ko, totoo yung sinasabi niya. Sabi niya, alam mo boy, bibigyan ko man kayo ng pera, maubos din eh. Sabi niya, magtrabaho ka boy. Mga bata pa kayo. Nag-una ako nagsalita, nagpatotoo na ako sa buhay ko. Sabi ko, sir, hindi po kayo pwede magtrabaho. Una, wala po kami birth certificate. Kasi Muslim po kami. Ngunit naniwala po kami sa Panginoon Isus. Tapos, sabi ko, hindi po ako nakapag-aaral. Pangatlo, galing po kami kulungan. Naka-24 po kami doon sa kulungan. Hindi po namin alam ang panahing lipunan. Alam mo kapatid, bumaba yung may-ari ng sakyan, ng magandang sasakyan. Sabi niya, yan ang hinahanap ng Panginoon. Hindi ko pala alam, pastor para siya. Sabi niya sa akin, boy, magtrabaho kayo boy. Ibinigay niya yung calling card. Sabi niya, hanapin niyo ito sa Makati. Basta yan, nandyan na yung opisina ko, sabi niya. Akala ko lang siya, engineer lang siya, o mga kwan lang. Nakauwi na kami sa Tondo, nag-uusap, nagluto ako. Sabi niya, ng kapatid ko, sabi niya, ha? Hanapin natin. Sa madaling salita, lalakarin namin. Tondo, Maynila, sa Tondo hanggang Makati. O sa Bonet. Naglakad na tayo, papunta Mandaluyong, baka Tagusan na yun. Nakashort lang ako. Ang taas ng bigote ko, tapos itim na itim ako. Ang sinilas ko na sinusuot ko, may butas sa gitna. Pudpud na eh. Lakad kami. Nagtanong-tanong kami. Sabi ko, sir, saan mo makita to? Sabi niya, baybayin mo na yan. Nakarating na kami sa Mandaluyong, Tagusan ang Bunina eh. Tapos may kwan yung tinatawag na, hindi ko pa makuha nito eh. Kwan yung sa Pag-ibig, may kwan yan. Basta kwan sa Bunina siya, may overpass. Tumulay kami. Di sabi na, ito, baybay mo lang, makita mo yung tricycle dyan, sabi niya. Hanggang yung sa dulo, sabi nung enforcer. Makita mo dyan yung opisira. Di, binayabay namin na. Nakarating kami. Sabi nung kinatok ko, lumabas yung gwardya. Huy, hindi kayo pwede dito. Sabi niya, mga gusgusin kayo. Sabi nung sabi ko, sir, kung pwede lang sir, pakitawag lang po itong nagbigay ng calling card sa amin. Diyan. Tinawagan. Boss, naririnig ko sa telepono eh. Boss, mayroong dalawa dito, parang mukhang Abu Sayyaf to. Kasi yung itsura niya po, may balbas pa. May balbas, tapos itim na pilad sa ilaw, araw. Sabi niya, itanong mo, anong pangalan? Sabi na, sir, ano bang pangalan mo? Sabi ko, ako po si Ahmad Pasawilan. Sabihin niyo po, Ahmad Pasawilan po. Sabi niya, patuluyin mo. Punta na kami, 200 na. Sabi, duda pa yung gwardiya eh. Baka mga upper to. Di, pag pupunta namin doon, lungo-lungo yung kuhan. Sabi ko, sir, nandito na kami. Gusto namin magtrabaho. Sawa na kami mamumulot ng basura. Bali mga dalawang taon na. Yan ang gusto ko na hanapin niyo yung kabutihan ng Panginoon. Di, diyan kayo muna.
Habang kami nag-usap-usap sila, sabi nung sekretarya nung may-ari, sabi na, "Sir, hindi natin pwede kupkupin yan dahil wala naman silang birth certificate, wala silang NBI, wala silang mga pakita na dokumento na papel." Sabi nung may-ari, sabi na, "Hindi yun. Kailangan tulungan natin." Magkasagwa, nagkukumbati sila. Ang nagkukumbati niya, yung sekretarya niya, yung pinagkakatiwalaan niya. Kailangan natin tumulong sa kapwa natin, hindi natin tulungan yan. Kaya mo ba? Baka may mangyari sa kanila. Hindi. Do-or-die yan sila eh. Namumulot sila ng basura eh. Sabi nung may-ari. Hindi ko pa alam nung siya may-ari. Parang engineer. Okay, hindi ko po alam. Di tulungan natin. Di napilit. Di ko na nakako. Sige, makapagtrabaho ka. Dito kayo magtatrabaho. Nasa Tondo kami nun. Ang location na trabahoan ninyo sa RMT, Tunasan, Muntinlupa. Narinig ko, sabi ko malapit sa bilangguan yun eh. Muntinlupa eh. Sabi ko, hanapin natin yun, tol. Makita natin yun. Magtrabaho na tayo. Sabi ng kotek ko. Sabi na, di pagkakuan. Halis na kami, natuwa na kami. Trabaho na kami. Sabi, pinakuha na. Sabi na, hindi pa. Upo muna kayo. Binigyan kami, tagsa 10,000 kami binigyan. Itong pauna ko sahod yan. Di may 10,000 ko, sabi ko, di na tayo maglakad. Sabi ko doon sa kapatid ko, di na tayo maglakad, magsakay na tayo. Nagbili ako ng sinilas. Kasi yung sinilas ko nakita pa ni nung may-ari ng company na nabutasan. Sabi na, grabe talaga. Bumili ako doon. Paglabas ko doon, may bibinta ng sinilas. Nakasinilas ako, itim na itim yung pa ako. Di, pagkuhan na kami dito sa Muntinlupa. Ang kuwan naman sa Muntinlupa, hindi kami tinanggap. Hindi kami tatanggapin. Yun na nga, hinahanapan kami ng papel. Ito yung calling card, hindi namin binitawan. Sabi ko, totoo po yun, ma'am. Hindi po kami pwede magtrabaho dito kasi ang hinahanap ninyo, kompleto na papel. Isa lang po ang masasabi ko, bago ninyo po kami paalisin, tawagan ninyo po to. Tinawagan na. Doon ko nalaman na siya pala may-ari. Doon ko na nalaman. Sabi niya, "Boss, kayo po yan?" "Opo, kasi pagkakuan, may dalawa dito parang hindi mapagkatiwalaan." Ganun lang talaga tingin nila sa amin. Hindi, sabi ko, okay lang. Hindi nakinig ko. Doon din nang narinig ko, ako ang birth certificate nila, ako ang NBI nila, ako ang papel niya. Sabi ako ang may-ari. Sabi ko, wala naman kami magawa, sir eh. Dahil ikaw ang may-ari ng company. Doon ko nalaman. Sabi ko, siya palang may-ari. Katulad ng Panginoon, baka kung siya talagang magpili sa'yo, o siya ang tumawag sa'yo, wala ka nang magawa. Di, trabaho na kami. Nakapagtrabaho na, di, sabi ko, totoo yung sinasabi mo. Hanggang tiwala na kami talaga sa Panginoon, magasakuan. Nakita ko na yung kapangyarihan niya na mayroon akong kapatid na sinishiner ko yung salita ng Panginoon. Tumanggap siya sa Panginoon. Dahil nakita niya gumanda yung buhay namin kaysa dati. Napakabuti ng Panginoon. Binigyan ako ng asawa na napakabait, napakasipag. Nakuha ko talaga na doon ko nakita na kung aalis ka sa Panginoon, wala na talaga kang hindi ka na pwede, wag mo talaga siya. Sabi ko, kung saan ako yung binimbitan, hindi ko tinatanggihan. Para ipahayag ko yung kabutihan ng Panginoon. Wala akong nakita dito hanggang sa paglaya ko, wala akong nakita kundi napakabuti ng Panginoon. Yung buhay ko noon, hindi ko nakita yung ganda noon. Ngayon na nasa Panginoon ako ngayon, ang buhay ko ngayon, hindi ko na kayang ipagpalit kahit sino man. Napakaganda, napakasaya. Kahit nasa trabaho ako, kahit anong bigat ng trabaho ko, basta may Panginoon ka sa buhay, magaan. Bibigyan ka niya ng kasama na katulong mo, kasi ang Panginoon ay nagbibigay ng katulong. Ang masasabi ko sa mga kababayan ko ng mga Muslim, na dapat pagkatiwalaan natin ang Panginoon. Kasi ang kaguluhan sa Mindanao, kahit saan dako,
kung hindi mag-ahari ang Panginoon sa buhay ng bawat isa, magulo yan. Magkagulo. Ang sabi ng Panginoon na nabasa ko sa Biblia, magbibigay siya ng kapayapaan. Magbibigay siya ng kagalakan sa mga tao na nagtiwala sa Kanya. Isa lang ang masasabi ko, dapat magtiwala tayo sa Panginoon Hesus. Ako na ang magpapatunay na ang Diyos ng Panginoon Hesus makapangyarihan. Kaya niyang baguhin ang buhay natin. Hindi natin pwede kaya baguhin ang buhay natin. Naghanap na ako noon ng kapayapang kagalakan, hindi ko nakita. Sorry naman sa sinasabi ko na si Allah. Naghanap ako ng kapayapaan, kagalakan, mula noon nang hindi ko pa nakilala ang Panginoon na ang Panginoon Hesus. Hindi ko natagpuan kay Allah ang kapayapaan, kagalakan, kaguluhan. Ang pinakamasama na hindi ko makakalimutan, panglalamang sa kapwa. Iyan po itinuro sa amin na panglalamang. Ano ba yung panglalamang? Kukunin mo yung hindi sa'yo. Kung hindi sila papayag, papatayin mo. Makuha mo lang ang gusto mo. Ngunit ang turo ng Biblia, ang turo ng Panginoon Hesus, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa ngayon, na nakita ko na, hindi ko na kaya lamangan ng aking kapwa. Kasi narinig ko na ang salita ng Panginoon. Ibigin mo ang iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at ibigin mo ang iyong kapwa. At sinabi pa ng Panginoon doon ibigin mo ang iyong kaaway. Ngayon, kung maibig mo ang iyong kaaway, hindi mo na pagtangkaan ng kanyang buhay, patayin mo. O pagtangkaan ng kanyang mga ari-arian ay kunin mo. Ang masasabi ko naman sa mga kapwa ko mga Muslim, dahil iyan po ang pinagmulatan natin Kukunin natin ang hindi natin ari-arian. Katulad ng sa Mindanao, angkinin natin ang Mindanao. Hindi naman sa atin yan. Araw mo ba yung pamilya sa pamilya? Opo. Ano? Yung tawag namin yun, Redo yung ang tawag namin yun. Kung pinatay mong kapatid ko, papatayin ko rin yung kapatid mo. Ganun. Kung mamatay yung magulang ko, papatayin ko rin yung magulang mo. Ganun yung tawag. Pagkatapos, magagantihan Ang tawag doon, ubusan ng lahi. Ubusan ng lahi. So, totoo pong nangyayari yun. Totoo po yun. Totoo po yan. Paano magkaroon ng kapayapaan? Malibang sa tanggapin natin ng Panginoon Hesus, siya ang magbibigay ng kapayapaan, kagalakan, at pagkakaisa. Yan lang po masasabi ko. Wala ko pong kinukuha na, sa ngayon, wala po akong religion. Opo. Ang religion ko ngayon, yung pagtitiwala ko sa Panginoon, at siya yung tunay kong Diyos. Pagkasakuha, siya lang ang paniniwalaan ko. Opo. Na siya ang Diyos na buhay, siya yung Diyos na magbibigay ng pagpapala sa akin. Dahil nasubukan ko na po. Pagkasakuan, marami na po akong nasubukan na hinahanap ko yung totoo na paglilingkod sa Panginoon. Alam ba ninyo mga kababayan ko, sumakop ako sa hindi totoong Diyos na tinatawag natin na pumatay tayo ng Kristiyano para makapunta tayo sa langit. Hindi totoo yun. Kung mamatay tayo doon na wala tayong pagkakilala sa Panginoon, totoo po na pupunta po tayo sa impyerno. Ang dapat lang natin pong gawin, sampalatayanan natin ang Panginoon Hesus, siya ang daan at siyang katotohanan at siyang buhay. Walang ibang makapunta sama kundi sa pamagitan ko. Yan ang sinasabi ng Panginoon. O ngayon, kung hindi natin siya paniniwalaan, paano na siya masasabi natin na siya ang daan? Siya lang ang totoong daan. Walang iba. Maraming namatay na magsabi ng totoo. Ngunit, totoo, hindi na po ako takot mamatay. Kasi nakita ko na yung tunay na kapayapaan, tunay na pag-ibig ng Panginoon. Sino bang makakuha na 24 years kung wala kang Panginoon sa buhay? Patay ka na sa loob ng bilanggo. Marami na akong kasama na hindi naniwala sa Panginoon. Nilamon sila ng lupa. Narito ako ngayon na ibinahagi sa inyo na ang Diyos ay buhay. Walang ibang na sinasabi ng Panginoon, wala siyang ibang daan kundi siya lang. Amen. Wala siyang ibang kaligtasan kundi ang Panginoon Hesus. May follow-up question po ako. Mensahe nyo na lang po para dun sa mga kababayan natin, no, mga nakakulong.
ah, sa mga kasamaan ko, mga kakausa, kung mapanood ninyo po itong video ito, walang ibang magbibigay sa iyo ng kapayapaan, kagalakan. Kahit anong tindiman ng problema natin na kakulong tayo, wala man tayong dalaw, wala man tayong pagkain na araw-araw na masasarap, isa lang ang makita ko, nasasabihin ko sa iyo. Kung ang Diyos tinanggap mo sa iyong buhay, na siya ang sarili mong tagapagligtas, at siya rin ang maghari sa buhay mo, wala ka nang hahanapin pa. Masarap matulog, masarap maglakbay, masarap magsama-sama diyan, basta kasama mo ang Panginoon. Wala nang ibang wala nang ibang masaya, kundi ang Panginoon Hesus lang ang kasama mo. Habang nabubuhay ang isang tao, may pag-asa yan. Maniwala po tayo dahil ang Diyos ay buhay.